long term or position trader. Isa ito sa dapat na alam natin na set up yung double bottom kung saang mga area tayo bibili. Ito, lagyan natin ng parallel channel para makita natin yung supply and demand or support and resistance. Ayan. Ibig sabihin, ito yung resistance niya sa ngayon, ito ang support niya. So, nagkaroon tayo dito ng double bottom. Yung area na ito, so ang tanong, or saan tayo mag-execute ng buying area? Kasi nakita na natin yung double bottom. Pag nakita na natin ito, yung area na ito, nagkaroon na tayo. Siyempre, ang pinagbasihan lang natin dyan, yung price action. Iko-confirm natin dito sa volume. At the same time, titingnan natin yung mga indicators na iba na pwede nating reference. Pagtapat niya dito sa bottom na ito, 0.000600 is nagkakaroon siya ng volume. Yung area na ito, yan nagkakaroon siya ng volume. Sa area na yan, ibig sabihin, legit na mayroon talagang demand dyan sa area na yan. At the same time, pagdating dito sa area na ito, kung titingnan natin, wala siyang gaanong supply. Kung titingnan natin, ang volume sa area na ito is below average. Ibig sabihin yan, kung i-analyze natin based on price action with volume, ibig sabihin mayroong nagbubudiga pero ayaw muna nilang ipapa-breakout. So, pinunta lang nila dyan ang price, gusto nila bumaba dito para makapagbudiga sila. Pagdating dito, sa area na ito, mayroon na namang nakaabang dyan ng mga, may demand na naman dito kasi kung titingnan natin, yung volume niya is napakalakas. Kaya umangat uli siya dyan kasi ayaw niya na talagang pababain. Sinalo nila dyan at umangat. Yung pag-angat niya, wala na naman ng supply. Sa mga technician kasi, mostly, pag ganito pa lang, yung mga aggressive position traders, dito pa lang sa area na ito, bumibili na sila kasi hindi na nila pinaabot sa baba yung consolidation. Hindi na nila pinaabot. Kumbaga, sa area na ito, preparation na yan for breakout. Yung mga aggressive, bumibili na dito. Kaya nagkaroon ng breakout. So, ang tanong, saan ba tayo pwedeng bumili? Ang sagot doon, depende kung maaga mo nakita. Kung maaga mo nakita, siyempre makapag-desisyon ka rin ng maaga. For example, dito, nakita mo na siya dito. Hindi ka pa pabibili yan. Dito nakita mo, sabi niya, walang volume pero hindi breakout. Pagdating dito, ang lakas ng volume, pwede ka nang sumabay dito. Dito, pwede nang bilihan ito dito. Sa area na ito, bumili ka na dyan. Iyan ang mga area na pwedeng pagbilhan natin. Dito, sa bottom na ito, pwede na tayo magbili dyan. Sa area na yan. Saka dito, sa area na ito. For example, late mo na nakita, dito ka na nakatingin, nakita mo na dito, yung pag-consolidation dito, nakita mo na. Pwede ka na magbili dito, nakita mo, mataas yung volume niya, breakout. Saan tayo bibili? Pwede tayong bumili dito, buy on breakout, siyempre dito sa area na ito. Pwede rin tayong bumili sa fullback.